Today is bad mood day dahil magkaaway kami ng asawa ko. Sobrang nakakainis lang kasi sa kabila siya natulog samantalang ako at yung anak ko dito sa kwarto na may aircon. Basta maliit naman na dahilan lang tapos pinag-awayan na namin. Alam niyo naman kasi pag mag-asawa talaga, ganun talaga. Tapos maya-maya bati na naman. Alam niyo mga miman, hurt talaga ako ng a little bit. Kasi syempre dapat ang mag-asawa pag matutulog, wag hahayaan na hindi magkabati. Sa case kasi namin natulog kami na magkaawit, may sama ng loob sa isa't isa. Syempre, as a mom na may kasalanan din naman ng konti, handa ako ng umagahan para sa aming dalawa. Ayan, nakain ako sa case ko dyan, tapos siya natutulog pa. Gising ko pa nga siya eh. Pero padabog ko siyang ginigising. Ano pa nga ba? So hindi niya ulit to kinain kasi nga may tampo pa siya. Kaya naman ang ginawa ko, naglinis na lang muna ako dito sa bahay namin. Habang nagpapatugtog ng mga love song at kasama ko naman yung anak ko. So mag-eme-eme muna tayo sa part na yan. Ba, para akong tanga. So sa case ko naman to, kailangan ko maglinis dahil maputik na yung tiles namin. Madumi na pala. So niwalsan ko muna yan bago ko siya pinunasan na basa na basahan. Yan, so sa pagsipagan muna tayo sa time na to kasi nga magkaaway kami ng asawa ko. Time kasi talaga pagbati kami, tamad talaga ako. Pero pag hindi niya ako pinapansin, ayan, kilos lang ako ng kilos. At nag-video na nga rin pala ako sa sarili ko. Grabe, ang pangat ko na pala. Sabagay, hindi pa ako ligo dyan, pero napapangitan talaga ako sa sarili ko, hindi na tulad dati. Siguro dahil may anak na tayo, kasi wala na tayong paki sa sarili. So we change the topic. So ibebenta ko tong stroller na to ng anak ko. Alam nyo ba na hindi namin masyado tong nagamit? Ibebenta ko siya ng 1K, tapos may kasama na siya na cushion pad na malambot, tapos bagong bago pa. Kasi for example ko lang yan na-receive. Yung stroller, binili namin yan, 1,800 na nagastos namin. Diba sulit na? Comment ka kung gusto mo to, kung bet mo. Tapos nga maglinis dun sa bahay, niliguan ko na yung anak ko at toothbrush time na. So eto na yung asawa ko, hindi pa rin ako pinapansin kasi may tampururot pa. Nakatulog na yung anak ko sa time na yan at ngayon naman magbabasa naman ako ng Bible. Pampalakas ng spiritual at pampagana rin sa buhay. Alam nyo mga mi, mas maganda talaga sa isang araw at least makapagbasa ka ng Bible kahit konting oras lang. Iba talaga yung feeling, iba talaga yung pakiramdam kapag nakapagbasa ka ng Bible kasi marami ka matututunan. Siyempre bago ka magbasa ng Bible, mag-pray ka muna na sana gabayan ka at maunawaan mo yung mga binabasa mo. Nga sana basa ko dito is wag daw tayo sasamba sa mga rebulto na ginawa ng kamay ng tao. So mauunawaan nyo lang talaga to pag mismo kayo na mismo yung nakakapagbasa ng Biblia. Minsan, nagbasa ka din ng Bible, me. Pagkatapos ko naman magbasa is naligo naman agad ako. Sakto pagbalik ko, gising na yung anak ko. So pinakain ko muna siya nitong toasted siopaw na dala ng kanyang lolo. Syempre, Pilipino tayo, hindi pwedeng isa lang yung merienda. Sakto nagluto yung bianan ko netong balatong, so niligan ko lang siya ng asukal at gatas. Nantanda ko dati, ito laging kinakain namin kapag kami nilulutong balatong sa amin or munggo. So inagawan nga ako ng anak ko, pero syempre, mananalo pa ba ang bata sa atin? Hindi pwede, uy, ako ang nanay, dapat ako ang mananalo. 7 PM na nga at ngayon nag-live yung aking bianan. So sabi niya, siya daw yung magluluto ng balatong. Ako naman daw muna yung pumalit sa pagla-live. Dito na nagtatapos ang ating vlog. Salamat po sa panonood. Sana sumikat to. Thank you.